Hi everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Proverbs 6:6-8. Go to the ant, O sluggard. Consider his ways and be wise without having any chief, officers, or ruler. She prepared her bread in summer and gathered her food in harvest. So, napakaganda po ng Bible verse natin for today. Kasi, kung titingnan mo yung langgam, eto, my personal experience, inis talaga ako sa langgam kasi ang dami-daming langgam dito sa bahay. And one time, kasi yung parang gamit ko ata, may pagkain na kabibili ko lang tapos nilanggam. So, inis na inis talaga ako. And sabi ko, Lord, bakit po may langgam dito sa mundo? Tapos, maya-maya, pag open ko ng laptop ko, is merong message na open ko yung verse na patungkol sa langgam. Sinagot ako ng Diyos na ano nga ba yung silbi ng langgam sa mundo. And imagine mo yung langgam napakaliit pero nasa Bible siya. Yung langgam kasi wala silang mga pinuno. Of course, they have queen. Pero meron silang mga ranking also. Pero wala silang pinuno. Pero may rules sila. So, sabi sa verse na to, pumunta ka sa langgam. Kasi by nature, masipag po talaga yung langgam. Kaya nga makikita po natin ang langgam, may mga bit-bit na pagkain yan. Pero hindi niya kinakain yun right away. Iniimbak niya po kasi ito. Nagpe-prepare sila for the future. Kumikilo sila as a team. At naghahanda sila sa panahon ng taglamig. Pinaghahandaan nila yung future sa panahon ng tag-ulan. So, ants teach us to be diligent and work hard. Pag nag-o-observe ka sa mga langgam, makikita mo yung hard work nila. Na wala silang tigil, napaka-disiplinado nila, as in nakapila talaga sila. Tapos, ang bibilis nilang humanap ng paraan kung saan sila mag-iimbak, lalo na kapag alam nilang umuulan. So, yung Diyos po natin, meron siyang plano sa atin. Ang mga kapangarangalan para mangyari o kaparaanan para mangyari po sa buhay natin, yung mga bagay na gusto ng Diyos sa buhay natin is, yun po yung maging masipag tayo. Laziness make us poor and hungry. Meron kang kayamanan pero bakit minsan nagkakaroon ka ng panahon ng taggutom? Nangyayari yan because of the laziness, and aminado po talaga ako dyan. Meron din akong ganyan. So, yung Diyos po natin, gusto po niya na magkaroon tayo ng magandang direction sa buhay. So, because of the laziness, namimiss natin yung opportunity na binibigay ni God sa atin. So, kung gusto mo ng pagkain, pagtrabahuan mo. Magbanat ka ng buto. Matuto ka, maging independent ka. Yung laziness po, yun yung dahilan kung bakit namimiss natin yung opportunity na binibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Minsan kahit bigyan ka ng opportunity ng Diyos, yung panalangin mo hindi agad nasasagot Kasi because of the laziness. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagkain on the spot na babagsak sa harapan mo. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng trabaho on the spot na babagsak sa harapan mo. Yung kaperahan na kailangan mo on the spot na babagsak sa harapan mo. No.
if you want something, you work hard for it. God means to lead us to His destination. Binibigyan tayo ng Diyos ng opportunity, pero pag tamad ka, mamimiss mo yung opportunity na binibigay niya sa'yo. And in terms of finances, in terms of career, gusto ng Diyos na maging successful tayo, lalo na kung meron kang talento, magaling kang mag-computer, magaling ka sa engineering, magaling kang maging architecture, magaling kang sumayaw, magaling ka sa medicine, magaling kang kumanta. Gusto ng Diyos na maging successful ka. At gusto ng Diyos na maging maganda yung destination na pupuntahan mo. Kaya kapag ginamit mo yung skills and yung opportunity na binigay po sa iyo ng Diyos, magiging successful ka eh. Kailangan mo lang na magkaroon ng kaparaanan. Matupad yung kaparaanan na binigay sa iyo ng Diyos para maging matagumpay ka. Yung hard work, ito po yung kaparaanan para marating natin yung destination ng gusto ng Panginoong Diyos para sa atin. May binibigay sa atin ng Diyos na opportunity, you need to work hard for it. Ito po talaga yung kaparaanan ng Diyos. Hindi siya basta-basta bumabagsak na lang sa langit. So, let's emulate the hard work and diligence of the ants in our life. Let's emulate, gayahin natin yung kasipagan ng ants sa buhay natin. And make a conscious effort to overcome laziness. Ano ba yung conscious effort? Na yung tipong alam mo na gusto mo pang matulog, at tinatapad ka pang bumangon, pero kailangan mong bumangon kasi may kailangan kang gawin. Kailangan mong maging productive sa buhay mo. So, gusto ng Diyos na improve po natin yung buhay natin. Gusto ng Diyos na maging successful po tayo sa buhay natin. Likas sa atin bilang tao, nagpaplano tayo at nangangarap tayo. Walang taong hindi gustong na mag-improve. Walang tao na hindi gustong yumaman. Pero the question is, are you willing to do what it takes to improve your skills, to improve your talents, to improve your life? So, we have to be diligent. We have to overcome the laziness sa sarili natin. Piliin na natin bumangon sa higaan. Kung meron kang katamaran sa katawan mo ngayon, labanan mo. At humiling ka, mag-pray ka sa Panginoong Diyos na bigyan ka ng kalakasan na labanan yung laziness sa pagkatao mo. So, hindi kasi pwede na nag-i-improve yung buhay mo, pero hindi nag-i-improve yung habit mo. Kailangan nag-uumpisa nag-i-improve yung habit mo para mag-improve ka sa gusto mong mangyari sa buhay mo, sa ginagawa mo. So, be thankful again sa mga opportunity na ibinibigay sa iyo ng Panginoong Diyos, and you need a hard work. Let us aim to be fruitful. Let us work hard the opportunity that God gave to us. So, yung opportunity ng Diyos, merong binigay sa iyo, grab mo yun. Grab as it is the only thing that you have. Kapag may binigay sa iyo yung Diyos na opportunity, ingatan mo, pangalagaan mo, i-develop mo. Isipin mo na galing ito sa Panginoong Diyos na kailangan mo i-develop, and yung pag-i-improve ng opportunity sa buhay mo is a form of worshiping God. And let us be thankful for every opportunity that God gave to us. Be fruitful. Maging masipag po tayo, at kailangan yung sipag natin merong bunga. Merong mga masisipag pero walang bunga yung pinagsisipagan. Kailangan ang aim mo, you have to be fruitful. Kailangan yung pagsisipag na ginagawa mo merong bunga. Okay? So, tanungin mo yung sarili mo ngayon, what hinders you? What hinders us from giving our best effort sa work natin or sa studies natin? And how do we improve our productivity in life? Hope these verses will help you a lot. Thank you again, and God bless.